Yun, habang ako'y naglalakad, kasi meron sanang pupuntahan. Meron akong nadaanan dito na kalye, kanto, kung saan makikita natin na may nagtitinda. No? Minsan napadaan na rin dito pero walang ganitong setup. Walang ganap na ganito na may nagtitinda, may nagluluto or tawag dyan, vendor, no? Sidewalk vendor so far. Pero hindi siya obstruction ha, kasi ano, I mean hindi siya talaga intended din para pang ano, pang tinda, pero in fairness hindi siya obstruction kasi ito yung sidewalk, tapos yung daanan naman, kalsada, nadadaanan naman. So nakakatuwa lang, no, imbis sana kasi ako ngayon ay sakay, pero sabi ko content pala to, kaya lakad na lang, ano. So, imbes na sumakay ako ng jeep punta sa pupuntahan ko, lalakad na lang ako mahagala. Tapos, ang content natin ngayon sa video na to ay sidewalk, no? So, nakatuwa lang, linis. So, speaking of benchmark, no? Lagi kong naririnig, nababasa sa comment ninyo ang salitang benchmark. Ngayon, titingnan natin ano ibig sabihin ng benchmark. Kasi maaaring malay natin sa inyong 9,000 lahat dyan na nakasubscribe, baka may 2, 3, 4, 5 na kauri ko na hindi alam. I mean, medyo familiar yung benchmark, or hindi naman siya ganun kahirap na salita. Hindi naman siya salitang Portuguese o salitang sa English, bench. From the bench is bench. From the word bench and mark, alam ko yun eh, bench, yung parang bench, yung upuan na hindi natatanggal, dyan layagi, tama ba? O marking, parang gano'n, no? So, tingnan natin yung benchmark, ibig sabihin talaga yung kanyang pinaka-meaning. Baka hindi siya literal na bench tsaka mark. Okay na? So, benchmark, see definitions in or a standard or point of reference against which things may be compared or assist, a benchmark case. Okay. So, tama, standard, similar. So, yun na nga, ang standard ko for cleanliness, 2, 3 so far. So, ano yun? Okay, tanggal lang. Davao, Iloilo, and Marikina. Kaso nga lang, hindi kasama ang Davao tsaka Marikina sa naitanghal or na-awardan na cleanest city, no? Kasi ano pa na siya, Iloilo City, San Carlos City ng Negros. Tapos ano nga na yun yung isa? Baguio. Ayun, Baguio City. So I don't know kung ano yung pinaka-criteria for judging, pero sure na ako doon no, na linis ng hangin, greenery, lush greenery, or tawag dyan basta yung green, mga greenish, may mga halamanan ba, no? So, ibig sabihin, kinulang pa siguro ang Davao City parating sa mga halamanan or presko ng hangin. I don't know. Or baka din talaga sa booming ang Davao, like, tawag nito, metropolitan. Pag metropolitan talaga ang mangyari sa isang syudad, napaka-challenging talaga yan sa magiging mayor. Talagang dami niyang mga hahabulin, no, na development na ita-process para mag-progress or ma-maintain ba, no? Ang dami ang challenge talaga yan. I-maintain yung peace and harmony, diba? So, kailangan i-maintain yung cleanliness, mga ganun. Basta marami challenges ang pagiging mayor sa isang metropolitan city. Okay, benchmark. So, yun o, standard. So, yun na. A surveyor's mark cut in a wall, pillar, or building and used as reference point measuring altitude. So ngayon, kung sabihin natin na laging nananalo sa pinakamalinis ang Iloilo City, I don't know, hindi pala siya nananalo, kumbaga parang hinirang na top 3 cleanest city in the Philippines. So Iloilo City, Baguio City, and San Carlos City, Bacolod, Negros Occidental. So hindi ko pa napuntahan ang Negros Occidental, pero from sa Iloilo City tsaka Baguio City, medyo meron ako ideya, no? Sapat na siya para magkaroon ako ng ideya para masabi ko kung ano kaya ang magiging standard ng isang cleanest city. So yun na yun, linis kaya na ito, walang obstruction,
Hindi pala, may obstruction pala. Okay. Ano to? I don't know. Pero di ba dapat naka-hazard? Okay. Wait lang. So, tinanong ko yung yung mama doon. Parang tindero, may-ari siya nung tawag nito, parang furniture. Di ko na videohan ha. Pasok tayong konti. Bahay-bahay. Yan. So, ano siya, tinanong ko siya kung since siya yung andun lagi, kapag meron silang customer na namimili, for example, namimili ng mga gamit nila, no? For example, na kliyente, ganun. Meron silang customer. Tapos, syempre may sasakyan. For example, yung tricycle. So, example, mga tricycle, di ba? Mga pedicab. Tapos tinanong ko siya, di ba kapag nakaparada yung isa sasakyan, kailangan, okay lang siya iwanan as long as merong hazard. Mga hazard. Tapos, mayroon ding tao sa loob. Hindi iwanan. Kasi just in case of emergency. Pero mostly kasi yun, yung hazard na yun. Sana lang yun, no? Sa mga driveway, mga gateway, driveway, no? So, ganyan nga, for example, yung kotse. Yan, di ba? Hazard siya. Pero yung tricycle na yun, I don't know kung talagang for good na yun doon o laging ginagawa. Pero sabi nung mama na nagkakape, ibig sabihin taga doon lang talaga yun sa furniture. Sabi niya, yun yung may-ari nung motor ko. Okay. Ganun lang. So, ibig sabihin, customer siguro yun. Eto, may natitinda. Nakakatawa lang kasi may natitinda naman. Siguro hinahayaan lang, kumbaga parang kino-consider lang ba, siguro parang pinag-usapan, ito akin lang to ha, hindi to galing kay Mayor Basti, hindi to galing sa City TMO or sino man ang authority sa Davao na assigned sa pananatili, pamimintin sa lawak, linis ng kalsada at ng mga sidewalk. So akin lang to. So siguro baka kinonsider lang ng ating city government na sige, pagka alas 3 ng hapon, anong oras sa ba? Alas 4:33. So sige, pagka alas 4, alas 5 ng hapon, Sabado or Linggo, pwede kayong magtinda sa gilid ng kalsada, sa sidewalk. Basta wag nyo lang angkinin ang lahat. O ibig sabihin, wag nyo lang takpan, wag nyo lang tabunan. Mas nakakatawa lang siya kasi parang din sila, no? Feeling ko talaga din, maliba sa sinabihan sila na wag kayong wag nyong angkinin lahat ng daanan ng sidewalk. And at the same time, maglagay rin kayo ng sariling basura. Kailangan malinis. So, yun. Galing. Okay, balik tayo sa Iloilo, Baguio, and San Carlos City. So, hindi ko na muna masyadong banggitin sa San Carlos City kasi walang ideya sa lugar na yan. Alam ko lang ay located siya sa geographically located at Negros Occidental Province, Negros Island. So, siguro, yung standard of judging or criteria for judging ng cleanest city ay yun na nga, malamig ang hangin. Yes, Iloilo, hindi ako nakaramdam ng init na like pinagpapawisan na talagang init na init, super humid, mga ganon. Totoo. So, hindi rin ako nakaramdam ng sobrang lamig na kagaya sa Baguio na ako'y nagkasakit, grabe. Oo, inubo, sipon, parang hindi naman dumating sa punto na parang isusumpa ko yung Baguio kasi unang-una kasalanan ko rin naman ba't ako nagkasipon, ba't ako nalamigan, ba't ako nagkalagnat ng kaso kasi nga ini-enjoy ko yung lamig ng hangin nila doon, ng klima. So yung mga tao naka-jacket na lahat-lahat, naka-pantalon. Ako naman ay yung summer shirt, no? Akala mo talaga nasa Bohol, nasa beach lang ng Cebu. Akala mo nagbuburakay, nagsasama lang. Kasi yung aking okay, so napansin nyo, umalis ako sa naputulan tayo ng sidewalk na nilalakaran. Ganito. So, in short, ang Davao City, hindi pa siya perfect, no, when it comes to sidewalk. Kita mo yan. So, dapat wala na to. Kasi, di ba, habang naglalakad, kasi gusto kong i-maintain yung paglalakad ko sa sidewalk, ayokong mapak sa highway or kalsada. Pero walang choice kundi, dito, dadaan ka, sikip. Tapos kung dadaan ka dito, so hindi na talaga siya sidewalk kasi parang pababa na siya. Tapos, yan.
bubong. Okay. So kumbaga parang mga 10 meters, mga 5 meters mawawalan mayroon ding mga ganung distance dito sa Davao na nawawala na ubusan ng sidewalk. Pero ito sidewalk ulit. Kagaya nun. So speaking of pag nito, yung nakahubad, although hindi naman si Kuya nakahubad, no, totally naka-topless, pero dati kasi tinanggal na yan, dapat wala na yung ganun na eksena, lalot main road pa siya, main thoroughfare, main highway. Sa Iloilo wala daw ganun, so far hindi siya daw kasi wala nga. Ako na magsabi wala, bakit tao gagamit ang daw, nakapunta ako doon for 4 days lang naman, no. Pero in my 4 days wala akong nakitang ganun na naglalakad ako sa kali haba ako'y sumasakay ng jeep. Alam niyo man ako, di ba? Ako ang tipo sa tao na napaka observant, hindi man ganun ka observant, pero nag-o-observe ba sa pagtanging mga kaya. Ino-obserbahan ko yung mga lugar, kung ano makikita ko. Kaya nga, sorry na lang. Sabi nga may nag-comment nga doon na pumunta lang daw ako ng saan ba yun para makimarites. Sorry naman, walang intention na parang basta yun na, kumbaga sorry kung ano makikita ko yun tapos ang nakikita ko sinasabi ko, parang ganun lang. Kumbaga itemize ako na nagre-review, nagbibigay ng comment tsaka assessment, parang ganun, or evaluation. Ang galing, sana all evaluation. Makain ng siomai. What I'm showing now is yung may basura talaga, yung basurahan. So, isa yan sa requirement. And alam ko naman na hindi lang Davao may ganyan, no? Siyempre, Iloilo na naman. Iloilo na yan. Hindi, ibig ko sabihin, hindi lang Iloilo, hindi lang Davao ang may mga ganyang estilo, no? Or sistema ng mga vendors na meron talaga silang basurahan. Ang mali lang talaga dyan, ang problematic lang dyan ay yung mga tao, yung mga kumakain. Kahit pa halos lamunin na sila ng napakalaking sako na nasa gilid ng kanilang pinagkainan ng mga street vendors. Pero still, nagtatapon pa rin sila, no? Ng kanilang mga sticks, plastic, cellophane, kung saan-saan. Yun lang. So, benchmark na, yun na nga, standard, no? In other term is standard. So, Davao City, Iloilo City, and Marikina City, ang aking magiging standard of cleanliness and organized city. Ngayon, ang Baguio City, bakit hindi ko siya sinabi na isa sa mga standard ko? Kasi iba kasi ang build up ni iba kasi ang settings ni Baguio. Ang kanyang terrain, di ba? Bulubundok yun siya eh. So, hindi pwedeng kasi pag sabi ko siya yung standard, linis, malinis ang Baguio. Dami tao din sa Baguio kasi mga dayo, mga taga Manila. Alam naman natin yung mga taga Manila. Hindi lahat ha, pero karamihan sa mga taga Calabar Zone, taga NCR and Bulacan area na mga tao dyan, sanayan sila sa dugyot na lugar. Wala silang paki kung anong idudulot ng kanilang mga single plastic or mga solid waste material, no, na pinagtatapon-tapon. Akala nila maliit na bagay lang yun, pero sa sobrang dami nila magkikreate na yun ng tuloy-tuloy basura sa kalsada. So yun ang nangyayari sa Baguio City na napapansin ko. Pero ang maganda lang talaga doon ang Baguio City na talagang parang Iloilo, parang Davao din sila, na meron talaga silang budget allocated for street sweeping. Meron talaga silang binabayaran ng mga tao. May mga tao talaga na nagwawalis. Na grabe, sa lahat ng lugar na napuntahan ko na may pinakamarami na yatang basurang winawalis araw-araw araw-araw yung pagkatapos ng pasyalan. Kasi tapos kasi ang pasyalan sa Baguio City alas 11, alas 12. Kaya uwian na talaga yan, no? Mostly close na yung mga bars niyan, hindi lahat ng mga bars sarado kasi hindi naman sila gaya sa Davao na merong liquor ban. Pero early sa 10, 11, 12, so pakunti ang mga tao naglalakad. So that's the time na makikita ko yung gabundok ng mga basura sa gilid ng kalsada.
Tapos maya-mayang konti, ayun, may mga magwawalis na yan. Iikotin na yan ng mga street sweepers. Tapos ipapasok sa pasako. Tapos linis na ulit. Yan. Ganon yung senaryo sa Baguio City. So ngayon, kung sabihin natin standard or benchmark sa cleanest, di ko I don't know, no? Baka budget talaga pag-usapan niya. Sabihin ng taga Davao, sabihin ng mga ibang siyudad sa Baguio, lagi kang nananalo or lagi kang naitanghal na isa sa top 3 sa pinakamalinis na siyudad sa buong Pilipinas. Ano ba ang iyong mga sekreto? Paano mo nididisiplina ang mga tao? Sabihin ng taga Baguio ni Mayor Magalong, no? Shout out, galing, kala mo kilala, no? Mayor Magalong, di ba? Yun yung doon, nanalong mayor. So, sabihin, wala nang disiplina ng mga tao dito kasi ang mga taga Baguio, lang naman konti lang naman ang tao sa Baguio. 400,000, di ba? Last time I check, I don't know, di na for sure. Basta, maliit lang din ang population. 400,000 ba yun or 600,000 if I'm not mistaken. So, ang mga taga Baguio, disiplinado. Yes, mga taga Benguet, mga Igorot. Pero ang mga Dayo, mga taga NCR, no? Sorry naman. Totoo naman talaga. Hindi naman talaga dugyot ang mga taga-NCR. Pero, nasanay lang talaga sila. Sa sistema ba? Kurakot ang kailang mga official. Walang pakialam. Sa paligid-ligid, sa basura, daming tao. Basta, hirap din talaga hirap din talaga mag-impose or mag-imply or mag-implement, no, ng discipline sa lugar na napakadaming tao, sarit-sari, no? Iba-ibang kultura at iba't ibang ethnicity, iba't ibang tribo. Just for example, Davao City, mga hagala, grabe yung tao dito, 1.8 million. Kompletos Ricados yun. May Tagalog, may Ilocano, may Pampangueño, may mga Bicolano lang ang napakaliit lang, no? Madalang lang, parang so far dalawa pala ang naging kaibigan ko na Bicolano pala sila. Maganda na sila mag-Bisaya. So far, Bicolano and Bisaya, almost the same na naman ang salita, no? R tsaka L, Mare, so Madi, Pare, Pade, Pare, Pade, di ba? Ganun lang yung example. So, magaling naman Bisaya, dalawa lang so far. Pero mga Ilocano, ang dami ko nakikilala, dami ko na-encounter ng mga andito sa Davao, ng mga Pampangueño, Panggalatok, mga Pangasinense, mga Ilocano. Ang daming mga Tagalog, mga taga Cavite, taga Laguna, taga Bulacan, dito na sila naninirahan lahat. Tapos ang dami kong kakilalang mga taga Siquijor, Bulanon, Cebuano, Detinio, Waray. Ang daming mga Ilonggo, Ilonggo pa ba naman ang pag-uusapan natin? Napakadami din, no? Isa yan sa masasabi ko na kung hindi dahil, kumbaga, Cebuano sila yung parang sa komersyo. Tapos ang mga Ilonggo naman ay sa mga rice farming. So, kung sabihin nila na tawag nito, parang umasinso ang Davao region or Mindanao dahil napasokan ng mga Cebuano, mas naging tawag nito, naging civilized ang Mindanao. Kasi aminin natin mo, hindi mahagala, ang Mindanao talaga dati, ang civilized lang talaga dito na tribo ay mga Tausog, mga Maguindanawon, Maranao, Muslim, no? Kahit yung Badjao, civilized na yan sila nung araw. Kaso nga lang, yung kailang estilo, no, lifestyle, dagat, ganon. Ngayon lang naman yan sila. Itong bago lang naman yan sila ng limos, ng mamalimos sa lansangan. Hindi naman talaga yan nila nature sana. Kasi ang nature talaga nila ay mangingisda. Kaso nga lang, dahil nga sa modernization, no, na apektado yung mga tribo ng Badjao, na ang kaya lang orientation is yun nga dagat, maninisid ng kung ano sa dagat. Ayan lang. Tapos, yun lang yung civilized dito sa Mindanao. Pero yung mga sa mga central landers, mga ganon, yung mga native, walang yan, yung Bukidnon, basta central part of Mindanao, itong mga Agusan, hindi naman yan sila, gilid ng dagat lang. Kung hindi dahil sa mga Ilonggo at mga Cebuano, wala yan. Mga Ilonggo, sila yung mga panimula, Ilocano, pero wala masyado Ilocano, Ilonggo talaga ito example, punta kayo ng Bukidnon. Bukidnon is farming yan, mga agro-industrial plants or products. Ano ba yung mga nila, mga tubo, di ba? Mga sugarcane, mga ganyan yung mga produkto na doon, mga palayan, mga gulay. So kung wala yung mga Ilonggo, farming, basta farming, no, Ilonggo. Tapos pag sinabing commercial, Cebuano naman. Sila yung okay din sa farming ang mga Cebuano, pero
wala eh, iba ang iba ang lifestyle, iba ang estilo ng mga Iloilo. Ito for example, alam nyo ba na dito sa Mindanao, I don't know, sorry na lang. Dito sa Mindanao, dito sa Davao, ang dami naming mga kapitbahay ng mga Hilonggo community. Hindi sila nakain ng mais. Hindi sila nakain ng mais talaga, as in. Pati yung mga kamuting kahoy, yung mga kamuting kahoy na yon, yung mga sweet potato, kamuting kahoy, kasaba. Hindi nila ginagamit yan as staple food. Hindi yan ginagamit nila na parang pang-alternate sa kanin. Pero ang mga Cebuano na kapitbahay din namin, kasi dami nga, saksak sinagol na nga itong inyong abang lingkod, no? Mix of culture na ako mahagala. Sana alam nyo yan. Lumaki ako sa community ng Muslim. In fact, sa buong lugar, sa buong Purok, kami lang yung parang dalawa lang kami na pamilya na Kristiyano. Sa ibang parok, mga Muslim, mga Ilonggo, Cebuano na. Yun nun. Ang mga Cebuano, ginagamit nila pang-alternate ang kasaba or kamuting kahoy at saka yung sweet potato as alternative sa kanin. Tapos ang madalas na kanin ng mga Cebuano ay mais. Tapos di ko alam kung bakit ganun dati na pag mais ang kinakain namin, parang sabihin parang kawawa kami kasi mais. Alam niyo yon, normal lang man pala sa Cebu, normal lang pala sa Central Visayas ang mais. So pag mais ang kinakain ng mga tao, parang mahirap, no? So doon sa amin, kahit gaano kahirap ang Ilonggo, hindi naman kasi lahat ng mga Ilonggo din sa amin may palayan, hindi lahat ng Ilonggo sa amin ay may kaya, no? Hindi na kaya ng mais. So shout out sa mga Ilonggo dyan na nakikinig, nanonood. Kayo ba'y kumakain ng mais? Ngayon, kumakain na ba kayo? Kumakain na ba kayo ng mais? So, yan lang siguro mga kala. Dami ko ng mayroon pa ako pupuntahan na I don't know kung importante ba talaga nalakad to, pero parang nga, no? So, that's all for this video. Iloilo City, San Carlos City, and Baguio City, siyang top 3 cleanest city in the Philippines. So, hindi kasama ang Davao and Marikina. So, nagtatanong doon, bakit hindi kasama ang Marikina and Davao City? Bakit Iloilo, Baguio, and San Carlos City lang? So, ang sagot ko naman doon, ibig sabihin, hindi na-meet, no, kinulang sa qualification si Davao at saka si Marikina City. So, yun na nga. So, sino ba si Davao at saka si Marikina City? Ano ba ang kanilang similarity or common? Common sa kanilang dalawa, Metro, di ba? Metro Davao, Metro Manila. So, ibig sabihin, andun yung napakadaming mga tao nakatira, as in inhabitant na, di ba? Residente na talaga siya sa Davao. Lumipat. Tapos, Marikina and Davao. So, sa Marikina, dami mga Bisaya doon, dami mga yan. Basta, kompleto sa Ricardos. Sa Marikina Public Market pa lang, halos lahat, hindi ko naman sinabi lahat, pero halos lahat. Magpatuloy kong usab. Papatuloy ulit ako, no? Pagka hindi kayo pagpupunta kayo ng Marikina, kung sinong may mas malapit dyan sa Marikina, punta kayo ng public market, tanungin nyo ang mga tao dyan sa may isdaan, karnihan, sa palengke. Mga Ilocano, mga Pampangueño, mga Pangasinense, Panggalatok, ang mga tao dyan. So, mixture ang tao sa Marikina, same with Davao City. So, meron silang kapareha, Metro Davao, Metro Manila. Kaya, ibig sabihin, isa talaga sa factor, no? Bakit talaga napaka-challenging, talagang pahirapan sa LGU ang i-maintain ang cleanliness is next to godliness city. So, Iloilo City is hindi siya isolated, pero ang mga tao dyan na nakatira dyan, konti lang siguro ang mga Cebuano, konti lang siguro ang mga Mindanaoans, konti lang siguro ang mga Tagalog, no, na pumunta. Kung may mga pumupunta man ng Iloilo ng mga Tagalog, siguro mga mayayaman, mga gusto mag-retire, ganun, pwede, no, mga Cebuano or mga taga Davao or basta mga taga Luzon, kasi mga taga Metro Manila naman talaga ang mga naghahanap talaga ng peaceful living, mga katahimikan, maganda, malinis na hangin, basta livable city, Iloilo City. So, yan yung pinuntahan nila. Mayayaman sila, no, doon sila enjoy sa the rest of their life. Doon nila uubusin ang kanilang perang napag-ipunan hanggang sila ay mahalagutan ng hininga. So, dito sa Davao, ang mga tao dito is seeking for a greener pasture. So, hindi siya pang-retirement na rin siya, pero
Pag ngayon, pag pupuntahan mo ang Davao, parang magdadalawa isip ka na. Mag-retire ka ba ako dito? Parang traffic na nga. Parang traffic na. Parang dami na sasakyan na. Diba? So, pwede ka pa rin mag-retire sa Davao. Davao City is still the best option for retirement years. Pero, huwag dito sa I don't know sa kung makukonsider yung downtown area. So, maganda sa ano kayo, sa mga Mintal, Toril, or bandang mga Kalinan. Yun, perfect na location yun. So, downtown, pwede rin sa downtown. Kung may ano kayo, makabili kayo ng condo unit dyan, pwede kayo mag-retire. Kasi malapit na din kayo sa lugar. Basta, pag peak hour dito, sobrang traffic talaga. Hindi na siya may iwasan na magkanda bumper to bumper ang sitwasyon dito. So, okay na no? So, that's all for today's video. Maraming salamat sa mga nanonood. So, Iloilo City, Baguio City, and San Carlos City ang pasok sa top 3 na cleanest city, hinirang cleanest city, top 3 cleanest city in the Philippines. So, Davao City in the Marikina na kilala din sa pagiging malinis at disiplinado ng mga tao, hindi siya pasok. So, ibig sabihin, hindi sila pumasa sa requirements. Kumbaga, kung sa examination pa yan, ang passing rate is 8 lang, 8. Tapos, ang nakuhang score ni Marikina in Davao is 7. So, isa na lang sana. Malinis pa rin sila still, no? They're doing their best, no? Amazing. They nailed it pa rin despite sa pagiging metro nila, metropolitan. They still nailing it, no? Na ma-maintain ang cleanliness. Yun nga lang, kinulang ng isang puntos para makapasok sa cleanest city in the Philippines. Baguio City, 400,000 to 600,000 population, metro population. Pero, hindi naman talaga din residente. Wala namang naninirahan sa Baguio na doon nag-migrate. So, ang Baguio is pasyalan lang. Doon magtapon ng pera at magtapon din ng basura. Bye-bye, ingat!